Habang ginagamit ng asawa ko ang pagkakataon sa isang live show para i-anunsyo sa publiko ang kanyang relasyon sa isang baguhang aktor, ako, na nakaupo sa audience bilang hurado at investor, ay hindi siya binigyan ng kahit katiting na konsiderasyon. Diretso kong tinanggal ang maskarang ipinasuot ng production team at ninisyan ang dalawang naglalambingan sa entablado. Mahal, kailan ka pa nagkaroon ng bagong karelasyon? Bakit hindi ko alam? Sa gitna ng sabay-sabay na paghinga ng malalim ng buong audience, dahil sa gulat, namutla ng husto ang mukha ni Liu Ruyan. Pero ako'y nagkunwaring walang napapansin, nakangiti pa rin habang matyagang naghihintay ng kanyang sagot. Miss Cheng, nagbibiro po ba kayo? Hindi ba't single si Diva Liu? Mabilis na sumingit ang host para isalba ang sitwasyon. Sa tabi ko, ang kasama kong hurado na isang kompositor ay tumulong din magpaliwanag, nga po. Si Liu Ruyan ay matagal na sa industriya at laging nakatuon sa paglikha ng musika. Ang kantang sumikat sa buong mundo kamakailan ay isinulat niya sa loob ng kalahating taon. Saan siya kukuha ng oras para makipagrelasyon? At saka, itinuturing niyang mga kaibigan ang kanyang mga fans. Kung may malaking bagay tulad ng pag-aasawa, imposible namang ilihim niya ito sa lahat, di ba? Pagkatapos niyang magsalita, masigla siyang lumingon kay Liu Ruyan. Miss Liu, estudyante niyo po ba ang contestant na ito? Kaya pala pamilyar ang style ng musika niya sa inyo. Mukhang masyadong maingay kanina, kaya hindi niya narinig ang sinabi ko. Kinuha ko ang mikropono at sadyang nilakasan ang boses ko. Mahal, kailan ka pa nagkaroon ng estudyante na hindi ko man lang alam? At hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Binitiwan ni Liu Ruyan ang kanyang mga kamay na mahigpit na magkakakuyom at pilit na ngumiti. Hindi po. Si Zefeng ay isang bagong talento lang sa kumpanya na nakasundo ko. Nagkataon lang na libre ako ngayon kaya dumaan ako para manood. Pautal-utal niyang sagot sa akin, at nang makita ang mga nagtataka at mausisang tingin ng mga tao, napilitan siyang magsalita. Paumanhin po sa abala. Ipakikilala ko lang po, siya ang aking asawa, si Cheng Min. Ang balita na ikinasal na pala si Liu Ruyan ay gumimbal sa buong lugar. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkakasala, ay hindi makatingin sa akin. Nakayuko siyang nagtanong, mahal, gusto mo bang umakyat dito para makilala ka nila? Hindi ko na siya lalong ipinahiya. Sa gitna ng mga gulat na tingin ng lahat, buong loob akong lumakad patungo sa tabi ni Liu Ruyan at matapang na nagsalita. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Cheng Min, ang asawa ni Liu Ruyan na hindi taga-showbiz. Nang makahinga ng maluwag si Liu Ruyan, lumingon naman ako sa lalaking nagngangalang Li Zefeng at nagkunwaring mausisa. Ikaw yung bagong trainee ngayong taon, di ba? Maganda ang kanta mo. Ikaw ba ang sumulat niyan? Saan galing ang inspirasyon mo? Pwede mo bang ikwento sa amin? Agad na namutla ang mukha ni Li Zefeng. Tumingin siya kay Liu Ruyan para humingi ng tulong. Pero ang natanggap niya ay isang mapanuring tingin mula rito na akala niya ay hindi mapapansin ng iba. Nanginginig na yumuko si Li Zefeng at nagpaliwanag, ang inspirasyon po ng kanta ay galing sa isang himig na hindi sinasadyang nahum ni MF Liu Ruyan. Maaaring may ilang pagkakahawig. Pagkukulang ko po iyon. Kusang loob po akong aatras sa kompetisyon. Maglalabas po ako ng statement para humingi ng paumanhin kay MF Liu Ruyan. Patawad po. Pagkatapos, yumuko siya ng malalim sa harap ko, namumula ang mga mata. Ang kanyang kaawa-awang anyo ay nag-udyok kay Liu Ruyan na hilahin ang lailayan ng damit ko, pero hindi ako natinag. Sa saglit na pagtatama ng aming mga mata ni Li Zefeng, kitang-kita ko ang hindi maitatagong masamang hangarin sa kanyang mga mata. Lumingon ako kay Liu Ruyan habang hinahayaan si Li Zefeng na manatiling nakayuko. Mahal, alam mo kung gaano ako kaposesive. Sabi ko habang tinitingnan na maihalong pang-aasar ang brooch sa dibdib ni Li Zefeng. Maging brooch man yan o kung ano paman, babalik at babalik din yan sa akin, tama ba? Dahil kung sino mang magnanakaw na walang mata ang mahulog sa kamay ko, ang kapalit na babayaran niya ay hindi na ganoon kasimple. Ang mukha ni Liu Ruyan ay hindi na mailarawan sa sama. Hinablot niya ang kamay ko at nagsalita ng pilit, Min, bumaba na tayo. Huwag na nating abalahin ang show. Sa loob ng sasakyan, itinaas ng driver ang partisyon. Malamig kong tiningnan si Liu Ruyan sa tabi ko. Liu Ruyan, magpaliwanag ka. Nagmamadali niyang hinawakan ang kamay ko, Min, wala talaga kaming relasyon.
Nakita ko lang na masipag siya at may pangarap, parang ako dati, kaya naantig ako. Kaya pinahiram ko siya ng alahas para may maipangharap siya. Tumawa ako ng mapakla. Isa siyang baguhan, walang puhunan, walang endorsement. Okay lang natulungan mo siya. Pero ang kantang yon, buong puso't kaluluwa kong isinulat para sa'yo. Hindi mo dapat ipinamigay sa iba. Bukas, ipapa-verify ko sa sekretary ko sa manager niya. Mula ngayon, dapat siyang magsumikap mag-isa tulad ng ibang trainees. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya at sinabi ang huling desisyon ko, at ikaw, siguraduhin mong maibabalik niya ang lahat ng gamit ko bago matapos ang bukas, at putulin mo na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ayoko nang makita kayong magkasama. Namutla at namula ang mukha ni Liu Ruyan. Min, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Wala talaga kaming relasyon. Tinitigan ko siya, pinutol ang kanyang pagtatangkang magpaliwanag. Liu Ruyan, hindi ako tanga. Isang lalaking kayang magpa-block sa asawa ko sa akin, paano ko paniniwalaan na malinis ang ugnayan ninyo? Bumuka ang bibig ni Liu Ruyan na parang may gusto pang sabihin, pero sa huli ay tumango na lang ng walang pag-asa. Naiintindihan ko, Min, hindi ko na siya kakausapin. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Kinabukasan, pag-uwi ko galing sa trabaho, naibalik na nga ni Li Zifeng ang lahat ng gamit. At sa display cabinet sa walk-in closet, may isang pairs ng ruby cufflinks. Nakatayo sa tabi si Liu Ruyan, maingat na pinagmamasdan ang reaksyon ko. Min, tinanggal ko na lahat ng contact info ni Zifeng. Yung cufflinks, limited edition yan mula sa paborito mong designer. Patawarin mo na ako, please. Niyakap niya ang braso ko at naglalambing, ibang-iba sa malamig at sopistikadang diva Liu sa harap ng publiko. Dahil sa kanyang pagsunod, medyo nabawasan ang galit ko kaya hindi na ako nagsalita pa. Pagpasok ni Liu Ruyan sa banyo, may lumabas na friend request sa phone ko. Galing kay Li Zifeng. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang personal contact ko, pero hindi ko pinansin. Papunta na sana ako sa study para magtrabaho nang lumabas ulit ang request. Sa pagkakataong ito, ang text sa request ay hindi na default, kundi isang mahabang mensahe. And Cheng, huwag mong isipin na dahil may pera ka, mapipilit mo ang isang babaeng hindi ka mahal na manatili sa'yo. Kahit pilitin mo si Yanjay na ibalik ang brooch mo, may paraan ako para bigyan niya ako ng ibang bagay. Huwag kang masyadong magdiwang. Darating ang araw, iiyak ka habang pinapanood kaming dalawa ni Yanjay na magkasama. Tinitigan ko ang mga mapanuksong salita. Habang lalong lumalamig ang tingin ko, isang ngiti naman ang sumilay sa aking mga labi. Ang walang kwentang payasong ito pala ay hindi lang basta tanga, isa rin siyang ahas na hindi marunong lumugar. Dahan-dahan akong nag-type ng sagot. Alamin mo ang lugar mo bilang kabit. Kami ni Liu Ruyan ay legal na mag-asawa. Kung may kakayahan kang gastusan kanya habang kasal pa kami, galingan mo. Pero kung gagawin niya iyan, maaari kitang kasuhan ng malicious invasion of our conjugal property. Ang legal team ng Cheng Group ay hindi lang magpapasauli sa'yo ng lahat ng kinuha mo na may interes, kundi sisirain din ang buong karera mo. Sa oras na yon, hindi na sapat ang pagpapaawa sa publiko at paglalabas ng apology statement. Natahimik ang kabilang linya. Wala nang friend request na dumating. Mabilis kong kinalimutan ang insidente. Sanay na ako sa mga taong ganito na sumisira ng relasyon ng iba para umangat sa buhay. Ang mga mas matalino pa sa kanya ay wala ring magandang kinahinatnan, paano pa kaya siya na walang maibibigay na anumang pakinabang. Pero kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng morning meeting sa kumpanya, biglang tumunog ng malakas ang telepono ko. Si Mama. Min, ang papa mo, dinala na naman sa ospital kaninang umaga dahil sa dati niyang sakit. Ang kapatid mong babae nasa bundok, nagsushooting, hindi makontak. Nakaschedule ang operasyon mamayang hapon. Pwede ba kayong pumunta ni Yan? Nitong mga nakaraang taon, lalong humina ang katawan ni Papa. Madalas na siyang dinadala sa ospital dahil sa high blood. Dahil pareho kaming abala, sa mga ganitong pagkakataon lang tumatawag si Mama. Agad akong sumagot, huwag po kayong mag-alala, mapapunta na po kami agad. Habang nagbibigay ng instruction sa sekretary ko, nag-text ako kay Liu Ruyan. Yan, nasaan ka? Operahan si Papa mamayang hapon. Nag-aalala ako na mag-isa lang si Mama. Susunduin kita para sabay tayong pumunta. Mabilis siyang sumagot.
Min, pakisabi na lang kay Papa at Mama na sorry. May kailangan akong i-record ulit sa kanta ko noong nakaraang buwan. Kailangan na nila agad. Hindi talaga ako makakapunta. May halong pagsisisi ang tono niya at idinagdag pa, susubukan kong bilisan tapos pupunta agad ako sa ospital. Alam kong mahalaga sa kanya ang trabaho, kaya naintindihan ko at sumagot. Habang inooperahan si Papa, naghihintay kami ni Mama sa labas ng operating room. Biglang itinuro ni Mama ang isang anino sa kabilang hallway. Min, tingnan mo, parang si Yan yung taong iyon. Kumunot ang noo ko at tiningnan ang direksyong itinuturo ni Mama. Si Liu Ruyan nga. Kahit likod lang, ang suot niyang damit ay yung pinili naming dalawa noong isang araw. Kasama niya si Li Zifeng na nagtutulak ng wheelchair ng isang babae. Hawak ng babae ang kamay ni Liu Ruyan at masaya silang nag-uusap. Pinigilan ko ang galit ko at mumiti para ibahin ang usapan. Ma, nagkakamali lang po kayo ng tingin. Kaka-text lang ni Yan na nasa probinsya siya. Paano siya makakabalik agad? Nang marinig ang paliwanag ko, tumango na rin si Mama. Naging matagumpay ang operasyon ni Papa. Pagkatapos kong isettle sila ni Mama, umuwi agad ako. Habang nasa daan, nag-text ako kay Liu Ruyan. Liu Ruyan, gusto kong makita ka sa bahay sa loob ng kalahating oras. Tumawag siya agad. Min, huwag kang magbiro. Hindi pa tapos ang recording. Paano ako makakalipad papunta dyan? Kung paano ka nakalipad papuntang ospital, ganoon ka rin lilipad pa uwi ng bahay, malamig at hindi matitinag ang boses ko. Natigilan si Liu Ruyan. Sinubukan niyang magpaliwanag, si Zefeng ang mama niya, natapilok kaninang umaga habang ipinapasyal ang aso. May dala akong sasakyan kaya't. Ayokong marinig ang paliwanag mo, pinutol ko agad siya. Kalahating oras. Gusto kong makita ka sa bahay. Hindi ko inaasahan na tatanggihan niya ako nang walang pag-aalinlangan. Min, hindi pwede ngayon. Si Zefeng lang ang kasama ng tita, kailangan pa nilang bilhan ng hapunan. Alam kong ligtas na si Papa. Bukas, hihingi ako ng tawad kay Papa ng maayos. Sinubukan kong huminahon. Liu Ruyan, kung desidido kang unahin ang isang tagalabas. Bago pa ako matapos, narinig ko ang tunog ng pagbaba ng telepono. Tinawagan ko ulit, pero ang narinig ko lang ay ang malamig na boses ng automated system na nagsasabing naka-off ang phone. Nanginginig sa galit ang mga kamay ko. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para pigilang ibato ang cellphone sa bintana ng sasakyan. Hating gabi, nag-send ang sekretary ko ng screenshot ng post ni Li Zifeng. Caption, Outsiders, please don't disturb. Para sa masayang oras ng aming pamilya, napilitan si ate na i-off ang kanyang phone. Ang kasamang litrato ay ang likod ni Liu Ruyan sa tabi ng kama sa ospital. Isa-isang inilalabas ang pagkain mula sa dermal bag dahil ayaw niya sa amoy ng mantika. Siya, na hindi kailanman nagluluto sa bahay, ay handang magluto para sa ibang tao. Ang galit ko sa huli ay nawala at napalitan ng kakaibang katahimikan. Tinawagan ko ang aking sekretarya, ang boses ko'y kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Kanselahin ang lahat ng schedule na nakuha ng kumpanya para kay Liu Ruyan. Bawiin ang lahat ng suportang pinansyal para sa team ni Liu Ruyan. Pagkatapos, inisave ko ang screenshot ng post ni Li Zifeng, nag-login sa opisyal na account ng kumpanya, at nag-post, ang asawa ko, para ipagluto ang kanyang toy boy, ay hindi man lang dumalo sa operasyon ng sarili niyang biyenan. Okay lang sana kung hindi siya dumating, pero blinok pa niya ako. Sa ganitong sitwasyon, anong gagawin ninyo? Ang post na iyon ay parang isang patak ng tubig sa kumukulong mantika. Teka, kung hindi ako nagkakamali, si Miss Cheng ang asawa na kalalabas lang ng balita ni Divaliu, di ba? So ang nangaliwa ay si G. Sabi ko na nga ba may mali sa eksena noon? Isang tao sa level ni Divaliu, kung walang personal na interes, bakit niya bibigyan ng bulaklak ang isang hindi kilalang trainee sa kumpanya? Nahack ba ang account ni Miss Cheng? Official, magpaliwanag kayo. Imposibleng ganyang klaseng babae ang ate namin. Sa unang minuto pa lang ng pag-post, dumami ng husto ang mga komento at share. Sumabog din ang inbox ko. Mga kaibigan, kamag-anak at kakumpetensya ay sunod-sunod na nagtatanong. Nang umabot na sa 79 panandang pandagdag ang notifications, nagsimula ng sunod-sunod na tumawag si Liu Ruyan.
Tiningnan ko ang pangalang i-asawa ko sa screen at agad kong pinatay ang tawag at blinok siya. Kinabukasan, kararating ko pa lang sa opisina, pumasok ang sekretarya ko para i-report na gusto akong makita ni Liu Ruyan ng kanyang manager at ng kanyang boss. Hindi ko sila pinansin. Hinintay kong matapos ang trabaho ko at tanghalian na. Ibinaba ko ang mga dokumento at pinapasok sila. Pagkakita sa akin ng manager, yumuko-yuko ito at bumati. Miss Cheng, pasensya na po sa aming talento, hindi nag-iisip. Sana po'y sinabi niyo na lang sa akin, hindi niyo na po sana kailangang abalahin ang sarili ninyo. Matalino siyang tao. Nang makita niyang wala akong reaksyon, agad siyang nagbago ng tono at sinigawan si Liu Ruyan. Pipi ka ba? Hindi ka pa humihingi ng tawad kay Miss Cheng. Paano mo nagawang saktan si Miss Cheng para lang sa isang walang kwentang damo? Sa harap ko, nilait-lait niya si Liu Ruyan. Sa sobrang galit, inungkat pa niya ang nakakahiyang nakaraan ni Liu Ruyan noong nagsisimula pa lang ito at hindi pa sikat, tulad ng pagkain niya ng napakaraming appetizer sa isang brand launch na pumutok ang suot niyang damit. Nang matapos siyang manlait, tiningnan niya ang ekspresyon ko at maingat na nagtanong, tungkol po sa telepono, Jinbif Cheng, na itanong ko na po. Nahulog lang daw po iyon kaya namatay. Nalaman lang ng bagong trainee at ipinagyabang kaya lumaki ang gulo. Pagkatapos ay sinamaan niya ulit ng tingin si Liu Ruyan. Hindi ka pa magpaliwanag kay Miss Cheng at humingi ng tawad. Wala na ang katapangan ni Liu Ruyan na ipinakita niya noong pinatayan niya ako ng telepono. Bigla siyang lumuhod at hinawakan ang kamay ko. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay maitim at mukhang pagod. Min, alam kong nagkamali ako. Hindi ko sinasadyang patayin ang telepono, hindi pagkakaunawaan lang iyon. Pinarusahan ko na si Li Zefeng. At ipinahanda ko na ang kanyang contract termination. Pakiusap, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, please. Tiningnan ko ang kanyang pagod na mukha at nagmamakaawang mga mata, at sa huli ay hindi ko na binawi ang aking kamay. Liu Ruyan, ito na ang huling pagkakataon. Para ipakita ang kanyang determinasyon, mabilis na ipinatapos ni Liu Ruyan ang kontrata ni Li Zefeng. Sa mahabang panahon pagkatapos noon, lagi niya akong sinusundo sa trabaho sa tamang oras para sabay kaming umuwi at kumain. Ang aming relasyon ay tila bumalik sa panahong bagong kasal kami at mainit ang aming pagmamahalan. Habang isinasantabi ko ang lahat ng trabaho para paghandaan ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal, bigla akong pinuntahan ng kapatid kong babae na nagsushooting sa probinsya, umiiyak. Kuya, ayoko nang mabuhay. Hindi ko ginawa yung mga bagay na iyon. Ngayon, puro paninira sa akin ang nasa internet. Hindi ko maintindihan. Sinagot ko ang telepono na kanina pa tumutunog. Miss Cheng, masamang balita po. May isang paparazzi na biglang naglabas ng balita na ang kapatid niyo raw po ay nakabangga ng isang matandang nangangalakal ng basura kagabi at tumakas na naging sanhi ng pagkamatay ng matanda. Ngayon, ang mga trending topic ay puro panawagan na iban siya. May mga nakahanap na rin po sa address ng apartment niya. Natigilan ako. Nang marinig ito ng kapatid ko, muli siyang nag-breakdown. Kuya, hindi ko ginawa yon. Kalahating buwan na akong nasa bundok. At kahapon, hindi man lang ako dumaan sa kalsadang iyon. Paano ako makakabangga ng tao? Umiyak ng husto ang kapatid ko, halos mawala ng hininga at mahimatay. Agad ko siyang pinakalma at pinunasan ang kanyang mga luha. Huwag kang matakot, naniniwala sa iyo si kuya. Manatili ka lang sa bahay, huwag kang lalabas. Ako na ang bahala. Nagmamadali akong pumunta sa kumpanya. Sa baba ng gusali, napapaligiran ito ng mga reporter at galit na mga tao. Pero si Liu Ruyan, imbes na pigilan sila, ay inimbita pa sila sa conference room ng kumpanya para magdaos ng press conference. Pagpasok ko, nakayuko siya sa harap ng mga kamera at humihingi ng tawad. Paumanhin po. Kasalanan po ito ni Cheng Rui. Hindi po kami tatakas at hindi kami magdadahilan. Aayusin po namin ng maayos ang burol ng matanda at magbibigay ng kaukulang danyos. Sumabog ang utak ko. Sumugod ako sa entablado at pinutol ang kanyang sinasabi. Liu Ruyan, nababaliw ka na ba? Nang makita niya ako, isang saglit na pagkabahala ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din siyang kumalma. Min, kung ano ang ginawa ni Rui, ginawa niya.
Kahit gaano pa natin siya kamahal, hindi natin pwedeng talikuran ang ating konsensya para protektahan ang isang mamamatay tao. Pagkasabi niya noon, narinig ang boses ng kapatid ko mula sa pinto ng conference room. Hindi ako ang nagmamaneho ng sasakyan. At ang susi ng sasakyang iyon, may kopya ka rin. Nagkagulo ang lahat, hindi alam kung kanino itututok ang mga mikropono at kamera. Ang tingin ko kay Liu Ruyan ay sobrang lamig. Lumingon ako sa sulok kung saan naroon si Li Zifeng, nakampante dahil sa pagtatangi sa kanya ni Liu Ruyan, at nagangalit na nagtanong, ang taong tumakas matapos makabangga sigurado ka bang si Ruirui? Biglang bumigat ang tensyon sa paligid ko. Humigpit ang pagkakahawak ni Liu Ruyan sa mikropono at nag-alinlangan ang kanyang mukha. Pero sa huli, tumango pa rin siya. Si Ruirui nga. Tumingin siya sa akin, ang pagprotekta sa kanya ngayon ay pagpapahamak lang sa kanya. Kasabay nito, isang bagong mensahe mula sa aking sekretarya ang pumasok sa aking telepono. Habang pinakikinggan ko siyang isinasakripisyo ang pamilya ko para sa isang kabit, tuluyan nang lumubog ang puso ko. Dahil si Liu Ruyan ay walang awa at utang na loob, huwag niya akong sisihin kung gaganti ako ng todo. Humarap ako sa publiko at yumuko. Mga Ginoo at ginang, totoo pong nagkamali ako. Nang marinig niyang umamin ako, nasiyahan si Liu Ruyan at nakahinga ng maluwag. Isang makatarungang itao ang tumayo at sumigaw na dapat ay ban ang isang masamang artistang tulad ng kapatid ko. Sa susunod na segundo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagkamali ako sa paulit-ulit na pagbibigay ng pagkakataon kina Liu Ruyan at Li Zifeng. Ang aksidenteng ito ay isang frame-up na ginawa nila sa kapatid ko. Ang totoong salarin ay si Li Zifeng. Sa malaking screen, ipinakita ang totoong video ng aksidente. Kasabay ng nakabibinging tunog ng preno, ang lalaking lumabas ng pajiwang-jiwang mula sa driver's seat ay ikinagulat ng lahat. Libu-libong flash ng kamera ang biglang tumama sa mga mukha ni Liu Ruyan at Li Zifeng, na lalong nagpatingkad sa kanilang mga nabigla at masasamang ekspresyon. Nanlaki ang mga mata ni Li Zifeng. Paano nangyari yon? Sinira na ang dashcam. Bakit mayroon pa kayong video na iyan? Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang video sa screen. Inayos ko ang aking manggas. Totoong malinis mong sinira ang mga fingerprint at ang dashcam. Pero may mata ang langit. Bago ibigay ni Ruirui ang sasakyan kay Liu Ruyan, ginamit niya ito sa isang reality show. Nagkataon lang na may isang maliit na sports camera sa sulok na hindi natanggal ng staff. At ang kamera na iyon ang nakakuha ng lahat ng ebidensya ng pagbangga mo at pagtakas. Nagpipilit pa rin si Li Zifeng. Peke ang video na iyan. Gumamit kayo ng ESI para palitan ang mukha. Tumawa ako ng mapakla. Inaasahan ko na iyan. Kinuha ko mula sa sekretarya ko ang opisyal na sertipiko ng pagpapatunay ng video mula sa provincial authorities at marahas na inihagis sa mukha ni Li Zifeng. Kung totoo o hindi, tingnan mo ng mga mata mong aso. Ang matibay kong ebidensya ay nagpatahimik kay Li Zifeng. Naiiyak siyang tumingin kay Liu Ruyan para humingi ng tulong. Nang makitang nabisto na at bumaliktad na ang sitwasyon, naging desperada si Liu Ruyan. Hindi naman lahat kasalanan ni Zifeng. Sino ba kasing nagsabi sa matandang iyon na magpulot ng basura sa gilid ng kalsada sa gabi? Siya mismo ang hindi tumitingin. Nakita na niyang may sasakyan, hindi pa umiwas. Paano niya masisisi si Zifeng sa pagkakabangga sa kanya? Kinakampihan ni Liu Ruyan si Li Zifeng at ipinagtatanggol ito ng walang kahihiyan. Bago pa ako makapagsalita, ang karaniwang malumanay kong kapatid ay sinampal siya. May problema sa mata si Lolo. Sila na lang ng apo niyang maliit ang magkasama sa bahay. Kaya sa umaga, nagbebenta siya ng mga gawang kawayan sa istasyon ng subway, at sa gabi, nangangalakal ng basura para may pangkain sila. Namumula sa galit ang mga mata ng kapatid ko at nanginginig ang boses. At si Lolo, laging nasa blind lane lang naglalakad, hindi bumababa sa kalsada. Si Li Zifeng ang lasing na nagmamaneho at umakyat sa sidewalk. Nang mabisto ang kasinungalingan, nagalit si Liu Ruyan. Ano ngayon? Sabi sa autopsy report, may bone cancer na siya. Dahil sa aksidenteng ito, makakakuha pa ng malaking pera ang apo niya. Hindi sila nalugi. Sa puntong ito, hindi na nagpanggap si Liu Ruyan. Mayabang siyang nagsalita sa lahat. Burahin ninyo ang video ngayon. Bibigyan ko kayo ng 1 milyong piso bawat isa bilang pampatahimik.
Patuloy siyang nagsalita, hindi napapansin ang desperadong tingin ni Li Zefeng. Ang tanging hiling ko, paglabas ninyo sa pintong ito, kalimutan ninyo ang lahat. Sinumang magkalat ng kahit katiting, managot kayo sa kahihinatnan. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Mahal, mas kailangan ni Zefeng ang career sa showbiz, kaysa kay Rui Rui. Dahil nangyari na, isisi na lang natin kay Rui Rui. Tutal, hindi naman niya kailangan ng pera mula sa showbiz, di ba? Tinitigan ko siya at bigla akong natawa. CJ. Tuwang-tuwa siya. Talaga, mahal? Alam kong ikaw di. Pinutol ko ang sasabihin niya at itinuro ang telepono sa kamay ng sekretarya ko na kasalukuyang naka-livestream. Sa panig namin ni Rui Rui, walang problema. Pero hindi ko lang alam kung may problema ba ang mga netizens sa livestream. Nagyelo ang ngiti ni Liu Ruyan sa kanyang mukha. Bigla siyang lumingon sa teleponong iyon na binabaha ng mga galit na komento. Sa isang iglap, unti-unting gumuho ang kanyang ekspresyon. Ang mga komento sa livestream ay puno ng galit at panlalait sa kanya at kay Li Zefeng. Hindi ko akalain na ganitong tao pala si Liu Ruyan. Sayang ang mga taon na naging fan niya ako. Kadiri. Tao pa ba yan? Paano niya nasabi yung mga bagay na iyon? Anong hindi nalugi? Grabe naman kung ipagtanggol ni Liu Ruyan si Li Zefeng, baka may relasyon talaga sila. Sinong matinong tao ang isasakripisyo ang hipag para lang pagtakpan ang katrabaho? Liu Ruyan at Li Zefeng, umalis kayo sa showbiz. Dapat ay ban ang mga basurang artistang iyan. Bumalik sa kanila ang karma. Para kay Li Zefeng, para siyang tinamaan ng kidlat. Mas maputla pa sa multo ang mukha niya. Mula nang malaman niyang wala ng paraan para makatakas, masama na ang tingin niya kay Liu Ruyan. Si Liu Ruyan naman na naisahan ko ay halos hindi na makatayo. Sumigaw siya at sumugod para patayin ang live stream, ngunit nadapa lang siya sa sahig ng kaawa-awa. Nang makita niyang huli na ang lahat, kumapit siya sa mga binti ng pantalon ko. Umiiyak at sumisigaw siya ng hysterical habang nagmamakaawa sa akin, amin. Mahal! Pakiusap, ipasuppress mo na sa ICC mo ang isyong ito. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ako pwedeng matapos ng ganito. Isa akong diva. Hindi ako pwedeng maban. Amin. Amin. Tawagan mo na sila. Pakiusap, amin. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa binti ng pantalon ko, ginagawa akong kanyang huling pag-asa at ayaw bumitaw. Nang makita niyang wala akong reaksyon, lumingon siya sa kapatid ko para magmakaawa. Rui Rui, nagkamali si Hipag. Alam kong nagkamali talaga ako. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Alam ko kasing kahit hindi ka mag-showbiz, magiging maayos pa rin ang buhay mo, kaya pumasok sa isip ko na humingi ng tulong sa iyo. Pero hindi ko inisip na ipahamak ka. Inakala niyang si Rui Rui, na laging tumatawag sa kanyang Hipag ng buong tamis mula pa noong magkakilala sila, ay muling lalambot ang puso dahil sa kanyang mga luha. Huwag na! Ang isang paumanhin mo ay hindi ko kayang tanggapin, malamig na hinila ni Rui Rui ang kanyang kamay at lumayo ng ilang hakbang mula kay Liu Ruyan. Pero hindi pa rin sumuko si Liu Ruyan. Gumapang siya ng ilang hakbang at muling hinawakan si Rui Rui. Rui Rui, ibibigay ko sa'yo yung set ng alahas kong, di ba pinuri mo iyon dati na maganda? Lumapit ako para paghiwalayin sila. Lumingon ako kay Rui Rui at sinabing, ako na ang bahala sa mga susunod. Umuwi ka na. Nang maihatid ko na ng tingin si Rui Rui, saka ko lamang ibinalik ang aking paningin kay Liu Ruyan. Ang kanyang silk na fishtail gown ay puno na ng alikabok at lukot. Ang kanyang perpektong makeup ay nasira na ng mga luha. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, muling sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Amin, hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, at ang mga luha niya ibumuhos na parang sirang gripo. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Itinuro niya si Li Zefeng nang may matinding galit. Sa mga mata niya ngayon, si Li Zefeng ay isang ahas na humila sa kanya sa impyerno. Si Li Zefeng ang may kasalanan ng lahat. Siya ang umiyak na wala raw siyang mukhang maihaharap sa mga kaibigan niya dahil wala siyang sasakyan, kaya naawa ako at ipinahiram ko sa kanya ang kotse ni Rui Rui. Sino bang mag-aakala na maglalakas loob siyang maglasing habang nagmamaneho? Siya ang laging umaakit sa akin, kaya napilitan akong tulungan siyang ayusin ang gulo.
Nabulag lang ako sandali, pero ikaw lang ang palagi kong mahal. At hinding-hindi ko inisip na saktan si Rui Rui. Ang kanyang pag-amin na puno ng luha ay naglinis sa kanyang sarili, pero si Li Zefeng ay hindi na natuwa. Nawala ang dati niyang pagiging maamo. Akala mo ba napakabuti mong tao? Hindi lalapitan ng langaw ang itlog na walang lamat? Kung talagang hindi mo inisip na saktan si Cheng Rui, bakit mo siya idinamay? Bakit ka gumastos ng malaki para bumili ng trending topics? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Liu Ruyan si Li Zefeng. Hindi niya akalain na si Li Zefeng, na laging sunod-sunuran at maalaga sa kanya, ay magtataksil sa kanya sa ganitong pagkakataon. Galit na galit niyang sinampal si Li Zefeng. Ang lakas ng loob mong gawin to sa akin. Hindi ba't ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo? Hinawakan ni Li Zefeng ang kanyang pisngi, puno ng panunuya, at hindi na binigyan ng kahit katiting na respeto si Liu Ruyan. Para sa akin? Bakit ka lumapit sa akin, hindi mo ba alam? Sa isang banda, kinaiinisan mo si Cheng Min dahil hindi siya romantiko at masyadong controlling, pero sa kabilang banda, walang kahihiyan mong ginagamit ang mga kantang isinulat niya para sa iyo para sumikat. Manahimik ka, pinutol ang sigaw ni Liu Ruyan ang hindi pa tapos na sinasabi ni Li Zefeng. Natatakot at namumutla siyang nagpaliwanag sa teleponong hindi pa rin pinapatay ang live stream. Hindi. Hindi totoo. Ang mga kanta ko ay orihinal kong gawa. Hindi si Cheng Min ang sumulat niyan para sa akin. Pero hindi mga tanga ang manonood. Ang comment section ng live stream, matapos ang isang saglit na pagtigil, ay muling napuno ng mabilis na pag-scroll. Walang duda, lahat ay mas matinding panawagan ng boycott laban kina Liu Ruyan at Li Zefeng. Napasigaw na hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko. Amin, mag-asawa tayo. Pakiusap, utusan mo na ang EC team na kontrolin ito. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit. Kapag naban ako, tiyak na maapektuhan din ang stocks ng kumpanya mo. Hindi pwedeng hindi mo ako tulungan. Nakatayo lang ako, tahimik na pinapanood ang kanyang pagsigaw hanggang sa mamaos siya. Saka lang ako dahan-dahang nagsalita. Talaga? Malamig ang boses ko. Liu Ruyan, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Pero paulit-ulit mong tinapakan ang puso ko. Ginamit mo pa ang tiwala ng kapatid ko sa iyo para pagtakpan ang kalaguyo mo. At noong pinag-uusig ng lahat ang kapatid ko, sinaksak mo pa siya patalikod kasama si Li Zefeng. Kinuha ko ang divorce agreement na iniabot ng aking sekretarya at inihagis sa mukha ni Liu Ruyan, pinutol ang mga kasinungalingang lalabas pa lang sa bibig niya. Tungkol sa kumpanya, hindi mo kailangang mag-alala. Ang pamilya Cheng ay hindi kailanman umasa sa iyo. Ang pag-alis ng isang langgam ay hindi kayang yugyugin ang pundasyon ng isang malaking puno. Kung marunong kang lumugar, pirmahan mo na lang ang divorce agreement at umalis ka na sa paningin ko. Tinitigan ko ang kanyang namumutlang mukha at sinabi bawat salita, kung hindi ka pa rin susuko at gusto mo pang manggulo, huwag mo akong sisisihin kung kalilimutan ko ang pinagsamahan natin at sisingilin kita sa lahat ng mga utang mo. Tumalikod ako at hindi na siya muling tiningnan. Liu Mi, ihatid mo ang bisita. Kahit na malinaw na ang lahat ng sinabi ko, si Liu Ruyan ay tila hindi nakakaintindi. Araw-araw siyang nag-aabang sa baba ng kumpanya para makita ako. Pero gaano man siya magmakaawa, sa huli, ang kanyang karera sa musika ay tuluyan pa ring gumuho. Pagkatapos noon, hindi ko na kinailangang kumilos. Ang mga netizens na nakapanood ng live stream at galit na galit sa kanya ay sapat na para sirain ang lahat sa kanya. Una, lahat ng high-end brands na may kontrata kay Liu Ruyan ay kinansela ang kanyang pagiging endorser at sinisingil siya ng malaking danyos. Sumunod, ang mga pelikulang pinag-guestan niya ay sinisingil din siya ng napakalaking halaga para sa gasto sa pagpapalit ng kanyang mukha sa mga eksena. Ang pinakamasaklap ay ang mga dating tagahanga na nag-angat sa kanya sa pedestal. Kung gaano kalalim ang pagmamahal nila noon, ganoon din katindi ang galit nila ngayon. Pinaligiran nila ang apartment kung saan nakatira si Liu Ruyan. Araw-araw, binabato nila ng pintura ang kanyang mga pinto at bintana, o sumisigaw sa labas na pagbayaran nina Liu Ruyan at Li Zefeng ang buhay ng matanda. Ang opisyal na account ng aking kumpanya ay naglabas din ng isang pahayag kinabukasan, matapos ang insidente. Si Cheng Min, chairman ng Cheng Group, ay nakipaghiwalay na sa kanyang asawang si Liu Ruyan kahapon. Mula ngayon, wala na silang anumang ugnayan.
Ang pahayag na ito ang naging hudyat para sa mga natitirang brand at production na nag-aalinlangan pa na tuluyan ng kanselahin ang kanilang mga kontrata at singilin si Liu Ruyan ng danyos. Si Liu Ruyan naman, matapos mapaligiran ng galit ng mga netizens at hindi makaalis sa kanyang bahay, ay nagsimulang guluhin ako sa telepono. Dahil dito, nagpalit ako ng numero ng telepono at tuluyang pinutol ang lahat ng koneksyon sa kanya. Muli kong nakita si Liu Ruyan sa balita sa TSI. Noong araw na iyon, ang pangalan niya ang nanguna sa lahat ng trending topics. Dating diva, ngayon ay preso. Hindi na sayang ang buwis ko, sa wakas kumilos na ang pulisya. Walang magandang kinabukasan ang mga taksil, kahit pa diva. Kahit ang mga komento ay puro papuri. Ang hustisya ay maaaring maantala, pero hinding-hindi mawawala. Sa wakas, nakulong na si Liu. Buti nga. Ang yabang niya noong live stream, akala mo kung sino. Gusto pang gamitin ang pera para manuhol. May sira ba sa ulo si Liu? Mayroon na siyang gwapo at mayamang asawa, pero pinili pa rin niyang makipagrelasyon sa isang walang kwentang lalaki. Handa akong kumain ng gulay habang buhay, basta manatili si Liu at Lee sa kulungan at huwag nang lumabas para manakit pa ng iba. Noong lumabas ang balita na nakulong si Liu Ruyan, ako ay nagpapahinga kasama ang aking mga magulang at kapatid sa isang pribadong isla. Iba sa galak ng mga netizens, matapos malaman ang balita, bahagya lang akong tumango. Lihim kong inutusan ang aking sekretarya na magpadala ng tulong pinansyal sa apo ng matandang namatay para suportahan ito hanggang sa makapagtrabaho. Nalaman ko kalaunan na ibinenta ni Liu Ruyan ang lahat ng kanyang ari-arian para mapagaan ang kanyang sentensya. Kaya noong naglabas ng desisyon ang korte, dahil sa pagtatago kay Li Zifeng, nahatulan lamang siya ng 3 buwang pagkakakulong. Ganoon siya kaswerte, pero si Li Zifeng ay hindi. Dahil sa pagmamaneho ng lasing na nagresulta sa pagkamatay at pagtakas, hinatulan siya ng korte ng 10 taong pagkakakulong. Pero iyon ay simula pa lamang ng kanyang bangungot. Isang hindi kilalang mabuting tao, dahil hindi nasiyahan sa desisyon ng korte, ay gumamit ng koneksyon para utusan ang mga gwardya sa kulungan na alagaang mabuti si Li Zifeng. Ang huling beses na nakita ko si Liu Ruyan ay sa isang party. Nag-uusap kami ng kaibigan ko tungkol sa paglalaro ng golf sa isang villa sa susunod na weekend nang biglang may narinig kaming tunog ng nabasag na salamin mula sa isang sulok. Napalingon kami at nakita ang isang taong nakaluhod sa mga bubog habang pinaliligiran at binubuhusan ng alak. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga sugat at hiwa. Nang tingnan ko ng maigi, nakita ko ang isang pamilyar, ngunit estrangherong mukha. Si Liu Ruyan. Ngunit hindi ko pa siya nakita sa ganito kaawang-awang kalagayan. Ang kanyang mukha ay may mga pasa, at sa kanang pisngi ay may isang peklat na parang alakdan. Sa harap ng pang-aapi at kahihiyan, nakayuko lang si Liu Ruyan at tahimik na tinitiis ang lahat. Hanggang sa naramdaman niya ang isang kakaibang tingin. Maingat siyang nag-angat ng ulo. Sa sandaling makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang unang reaksyon ni Liu Ruyan ay ang pag-ikot ng kanyang ulo at takpan ang peklat sa kanyang mukha. Nagsimula siyang magpumiglas para makaalis, pero dahil sa mga bubog sa paligid, bawat kilos niya ay parang paglalakad sa talim ng kutsilyo. Walang emosyon akong tumalikod. Nang lumapit ang aking sekretarya para tanungin ang mga susunod na gagawin, sinabi ko, dalhin mo siya para magamot ang mga sugat niya. Noong una, hindi niya naintindihan kung sino ang tinutukoy ko. Hanggang sa napatingin siya sa sulok ng party at agad na naintindihan. At pagkatapos po, tanong niya. Naglakad ako palayo. Sapat na iyon. Tama, sapat na iyon. Ang Liu Ruyan ngayon para sa akin ay isang estranghero na. Kaya't sapat na iyon.